Hey, what's up guys? What's up mga karo? Welcome back to the channel. So currently it's exactly 10 p.m. I've been watching a couple of videos kasi kailangan ko mag-research and I realize na dito sa comment section natin ang dami na palang nakatambak. Napakaraming mga comments na hindi pa natin nasasagot, especially regarding ceramic coating. Kaya I decided gawa tayo ng isang mabilis na video. Not much of editing kasi medyo time consuming din yon, and at the same time dami kong ginagawa. I've been working for probably mga 14 hours na. Kaya medyo busy yung araw natin. Especially katatanggap ko lang ng isang trabaho sa isang team. Kaya medyo matindi talaga ang mga ginagawa natin. Anyway, so sagutin natin to. So dun sa mga nag-comment, I hope na napapanood ninyo to, guys at mga kaaro. Okay? Yun, let's go! Alright, so unang tanong na sasagutin natin, this was like 2 hours ago. Sabi niya, boss, ilang beses pwede magpa-ceramic? Pwede ba weekly? Okay, kaya sa mga kaarot, do take note na ang ceramic coating ay, although hindi siya permanent, no, nagtatagal siya. So yung iba dyan, 2 taon, yung iba 3 taon, yung iba 5 taon. Although medyo yung 5 taon, medyo matagal na rin yun para asahan natin, especially if it's not being maintained properly. Pero hindi po pwedeng weekly. Yan ang tanong niya kasi kung po pwede ba weekly. Definitely hindi po pwedeng weekly na mag-apply ng ceramic coating. Okay? Kasi ang mangyayari pagka ginawa mo yan weekly, una magastos, pangalawa, uupurin mo or pupudpudin mo yung pintura ng sasakyan mo or ng motor mo. Okay? So, well, siguro ang tanong nyo naman dito ay ang pagsiceramic spray. If that is the case yan, po pwede naman yun. Kahit weekly, pwede mong gawin nyo if you like. Normally, I do mine pag-apply ng ceramic spray ng mga once a month. Po pwede na yon. Basta legit na ceramic spray ang ginagamit. Okay? Yun. Next question. Good day, sir. Tanong ko lang, ito galing kay Cliff Pareno. Tanong ko lang po kung anong una ina-apply. Yung trim restorer o ceramic coating. Matte black po kulay ng motor ko, sir. Okay. Well, magkaiba kasi yun, Kaaro, no? Kaaro Cliff. So, ang trim restorer, ginagamit yan sa trim. Okay? Or sa plastic. Now, kung gagamit ka ng ceramic coating, huwag mo nang gamitin yung trim restorer. Full on ceramic coating ka na lang. So, if you're doing it on paint and plastic, yan, ganun na lang. Huwag ka na lang maglalagay ng trim restorer. Now, kung gusto mo talaga makatipid, gagamit ka ng ceramic coating sa mga painted materials and metals, pero sa plastic, pwede ka nang gumamit lang ng trim restorer at huwag mo nang lalagyan ng ceramic spray. Magkaiba yan, ha? Linawan ko sa'yo. Next, ito naman galing kay Luluboy. Luluboy. Okay. Saan po nakaka-score niyan? He's referring to the Global X Havoc Pro review natin. So, nakaka-score ng boots, riding boots ng Global X. You can either do it online, order kayo online sa kanilang Facebook page. Inquire lang kayo para malaman nyo kung may mga promos and whatnot. Although they also have their Shopee account. Baka i-refer din nila kayo doon. Pero at least, makakapagtanong muna kayo sa kanila, sa page nila. Sabihin nyo galing kay Kaaro. Okay? Yan. So, ayun. Meron silang Facebook page. It's Global-X. I-search nyo lang. Actually, pagka nakita nyo yung ating page, Kaaro Moto, nagkalat yung mga link ng kanilang page doon sa ating page na yon. Okay? Anyway, next is, ito, isang tanong, boss, goods ba ang Onyx coating? I am not sure. Hindi ko pa siya na-try, so hindi ko masasabi, Kaaro. Pasensya ka na. Next, ito naman ay ang ma-prevent po, sabi ni Sidious pala, ma-prevent po ba ng ceramic coating yung pag-turn yellowish ng white paint ng sasakyan? Okay. Well, yung pag-turn ng yellow ng isang white painted na sasakyan, kadalasan nangyayari pagka madumi yung sasakyan, napapabayaan, hindi nalilinisan, hindi naka-car wash, exposed sa dumi, sa araw, ulan, yung mga ganon. Hanggang sa naninilaw na lang
Now, nare-resolve yan by doing or by detailing it. Okay? So, syempre, ibabuff yan. Tatanggalin lahat yan. Babalik sa puti yan. Para siyang, kumbaga para siyang natanggalan ng balat. Ganun siya. No? And, ayun, syempre, pagka gusto mo i-protect, si ceramic coating. Now, pag naka-ceramic coating, yes, hindi mabilis kukapit yung mga dumi. Kaya siya na prevent in a way, pero still magkakaroon pa rin yan pagka pinabayaan mo rin. Okay? Yan. Hello boss, pwede ba i-ceramic ang sidecar ng tricycle? Okay. Yeah, pwede naman. Nangingiti lang ako, natatawa dahil first time ko makarinig ng ganito. This is very uncommon, I guess. Pero pwede naman. Kung ang tricycle mo ay or sidecar ng tricycle mo ay gawa doon sa mga galvanized yata ang tawag doon, yung metal na body, siguro wag na lang, sayang lang din. Pero if it's actually kung pinturado pa lang ganun, then okay naman. Okay, hindi siya stainless. Kung pinturado po pwede, especially pagka professionally painted or professionally finished or painted, basta ganun. Okay? Yan, pwede. Okay? Next. Boss, magkano pa ceramic? Bergman po. Ang Bergman po, depende sa condition, will start nasa mga 2.3 to 2.5. Okay? Inquire lang kayo sa ating Facebook page, KMD Auto Moto Detailing. Sir, pwede ba magpa-ceramic kahit may gas-gas yung motor? Well, pwede naman, syempre. Okay, pagka malalim, yun, pwede mo pa rin lagyan ng ceramic coating, pero pagka malalim at talagang, may uka talaga, hindi matatanggal yon. Okay? Ang pwede mong gawin pagka ganun, i-repaint mo. Now, kung mga light scratches lang, mga mababaw lang naman yung gas-gas, swirls, mga ganon, then, yun, ibabuff yun, and which is going to be part of the service pag nag-ceramic coating tayo. So, natatanggal. Okay? Pwede pa ceramic coat. Okay? Okay, ito, sabi, hindi ko sasabihin yung pangalan niya, pero sabi niya mag-suggest ka sa customer na yung luma na unit, ipa-repaint muna bago ipa-ceramic coating. Yun ang tama mong sabihin. Ba? He's telling me na dapat ganun daw ang sabihin ko sa mga customer na ganun, na may luma ang sasakyan, ipa-repaint. Okay. Sir, hindi ko na babanggitin ang pangalan niya, pero ayun. I've been doing detailing, pagpapaganda ng mga sasakyan and motor since 2013. Okay, yun yung time na pinag-aralan ko talaga. And I would have to say I will disagree with this. Okay, hindi po lagi na isasuggest natin na pagluma ang unit, ipapa-repaint natin. Maling-mali yun. Siyempre, yung pagkakato na pwede mong sabihin yon. Pero para sabihin mo lagi sa lahat ng may luma na sasakyan na ipa-repaint, maling-mali din yon. Papaliwanag ko ha. Kasi hindi lang naman yun ang solusyon. That's why may tinatawag na detailing. Ang detailing, gagamit ka ng machine or hand kung gusto mong matagal. Ibabuff mo yung pintura ng sasakyan o ng motor para matanggal yung outer or yung top coat niya, mabawasan yung top coat niya. Kasi pagka nagbabuff tayo, binabawasan natin ng coating yung ibabaw ng sasakyan natin, yung pintura. Kaya siya nangingintab ulit. Okay, ngayon, kung medyo luma na yung sasakyan, pwedeng luma na, pwedeng, punong-puno na ng swirl marks kasi. At pagka may swirl marks yan, matatanggal po ng detailing yan unless na-detail na maraming beses, pwedeng wala ng top coat yung sasakyan. Pero mali naman po na sabihin natin na dapat ipa-repaint lagi. Kasi unang-una, hindi ko rin recommend yun kasi I care for my customers, and pag nagpa-repaint kasi tayo, ang mangyayari nun ay magastos. Ang pa-repaint, hilamos ng sasakyan na sedan, halimbawa, will cost you mga 30,000 pesos. Pag dinetail mo yan, depende sa condition, you'll probably pay around 5,000 pesos. So, saan ka? 30,000 pesos o 5,000 pesos? Di mali din naman. Okay?
So kung magagawa ng paraan, i-detail natin bago natin i-ceramic coating rather than repainting it and ceramic coating. Okay, ganun yun, sir. Okay, sana naintindihan nyo po. Okay? Okay. So hello. Next, nakakasira po ba ng ceramic coating ang kerosene? Pasagot po sana. Thank you. Yes, nakakasira siya. So, hindi siya advisable na ginagawa. Okay? I mean, pwede rin naman pagka masyado pero mabilis lang na binabanlawan. Ginagawa to normally sa may bandang part ng sasakyan pagka ma-aspalto na, nadikitan na ng aspalto. So, gagawin natin yan para ilusan yung asphalt. Tapos, pero banlawan mo rin kaagad. Pero know that you'll do this kahit sa buong sasakyan. Like sa taas, sa gilid, yung sa may bandang baba lang. Dahil naman, doon lang naman kadalasan na natatamaan ng asfalto or nadidikitan ng asfalto. So, yun ang po pwede natin gawin. Okay? Banlawan ka agad ng shampoo. Huwag sabon na panlaba. Okay? Okay. Ito, sabi naman ni Bella Svan, pwede rin po ba ang white ipa-ceramic? Yes, pwede po. Walang problema diyan. Okay. Siguro ito na lang last. Sabi ni Redentora, anyway, masyado mahaba. Pasensya na. Hi, magandang gabi. May question po ako. May Click 125i matte black po ako. Gusto ko po sana maging permanent glossy ang motor ko at para mawala din ang mga minor scratches. Okay? Ano po ang pwede pong i-apply at dapat kong gawin para maging glossy? Salamat po. Keep safe. Bossing, salamat. Okay. So, ayun. Kaaro ang po pwede mong gawin ay, kung talagang gusto mo maging glossy, pa-repaint mo. Or pa-top coatan mo, ng glossy. Kasi ang matte, may top coat din yan, pero matte nga lang yung finish. So, pag-glossy top coat mo, tapos ipa-ceramic mo. Yan. Or kung medyo gusto mo talagang glossy-glossy, pwede kang magpalagay ng PPF, although mahal yon. Okay, so, ceramic coating, okay na yan. I-apply yan. Basically, ganun. To remove minor scratches naman, ang problema lang kasi sa matte, ang hirap niyang i-buff kasi experience ko sa mga mga branded na motor like, I'm not gonna say which brands ng mga scooters na ginawa na natin na konting punas nagiging glossy and hindi naman gugustuhin yon. By the way, bago ko makalimutan, pagka tayo nagpag-glossy ng motor na originally matte sa rehistro, papabago rin natin ang rehistro ha, kasi baka ma-impound yung motor natin, problema yon. Hindi ko pa naman na nararanasan yon, pero most probably ganun ang mangyayari lalo pagka maigpit ang LTO na nanita sa'yo, malaking problema yon. Okay? Siguro ito na lang last natin. Okay. Yun mga nag-home service ng ceramic coating loads, legit ba yon? Well, depende sa kung sino or kung kumusta yung nagsa-service, the skill. Legit naman yan kadalasan kasi even me, I can go, if I like to, pwede akong mag-home service ng ceramic coating. Kung sasakyan, mas safe para sa akin kasi sa mga sasakyan kadalasan po pwede kang gumamit ng infrared light. So, ito yung mainit, parang nagbabaga na pang-cure ng ceramic coating. Nakakatulong siya dahil mainit siya. Although sa mga motor medyo mahirap siya dahil kadalasan sa mga parts ng motor may mga nasunugan na ng ganyan medyo manipis kasi yung parts and ayun, nagiging reklamo tuloy. Pero pwede naman kung sasakyan tapos may IR light, pwede naman yan, kaaro. Okay? So yun, medyo pinapaos na ako. Pagod na. Anyway, that's it for this video guys at mga kaaro. Salamat sa mga comments ninyo. At least nasagot natin. If you have any question, feel free to put them in the comment section below nitong video natin. And, ayun, if you would like to inquire about our service, page link is in the description of the video. Thank you so much for watching guys at mga karo. And until next time, ride safe and drive safe all the time. Keep safe. Bye for now.